Good morning mga kababayan. Maaga tayo ngayon. Kumusta po kayo dyan? Ito po si Tita. Teka, maaga tayong papasok. Gabi. Maano pa? Very dark pa kasi po marami po akong mga end of the year. Kaya this is my 4th day na maaga akong pumapasok ngayon. Ang dami ko pong trabaho. Kaya po, ayan. Pupunta muna tayo sa trabaho. Dapat kumita tayo. Ang dami ko pa kasing naka-schedule na meeting, naka-schedule na bakit itong kapitbahay ko maaga rin. Maaga. Ayun. Maaga rin yung ating kapitbahay na lumabas. Ayan po ang buhay ng Amerika. Kayod. Ganyan talaga ang ating dami nating sinusuportahan, dami nating mga alaga, mga tinutulungan. Kaya yung asawa ko po kanina pa po kaming gising. Gising na rin po siya. At nakabihis na rin. Magra-rounds na sa mga pasyente niya. Ganyan po ang aming buhay mag-asawa. Hindi po mahirap po talaga. It's a chosen occupation na sinasabi. Sige, tayo ha? Magkwentuhan tayo. May ikwento ako mamaya sa inyo. Yan po, very dark pa ang ating sasakyan na. Ay, ang lamig. Grabe. Kapal-kapal ang aking jacket, kasi malamig ngayon. Grabe ang lamig. Nagpro-frozen na po ang mga sasakyan. Ayan, sige. Tuloy-tuloy ang ating kwento mamaya. Ayan po, dito na sa trabaho. Binuksan ko po yung mga ano ba yan? Ang ingay. Ang ingay-ingay. May pa, ako lang nag-iisa dito, kaya lang nagulat ako, andito na yung gardener, ang aga nila, kaya ako ay ito yung ating opisina. Teka, at tayo ay ayun, ako lang po dito, aga-aga po nating papasok. Dami, ganyan po ang talagang owner ng mga business. Kung hindi ikaw ang mauna, ikaw ang huli, di ba? Teka, may tumatawag pa. Ang aga-aga. Yan. Ay, bakit naman napakalamig po ngayon. Grabe. Kaya yan po ang aking heat sa paa. May heater sa paa kasi ang lamig po ngayon. Karating na tayo dito sa opisina na ako lang. May baon pa ako. Naman si tita nyo, nagbaon. Ganyan ang buhay ko po. Kung nagbabaon din kayo, nagbabaon din po ako. Ayan, leftover yan. Leftover. Tignan natin sa opisina ha. Kasi tignan natin kung dark. Uy, mag-ano muna tayo ng ilaw. Nasaan ang mga ilaw? Ayun. Ako lang po kasi, Ayan, ang aking buhay. Pasok. Kagabi, ako pa ang huling umuwi. Kami ni Mark. Sinamahan po ako ni Mark. At tayo ay magkakape muna, di ba? Yan ang buhay natin, mga OFW. Mahirap po ang OFW talaga. Ang hirap. Ang hirap kumita kumita tayo ng pera. Ako naman, okay lang kasi, marami po kaming tinutulungan. Dami namin tinutulungan po. Ayan, ilagay nga natin dyan muna yung ating magkakape. Ayan, magkakape muna tayo, Gagawa tayo ng kape, ha?
May Keurig po dito. Tignan natin yung Keurig natin. Yan. Oh. Diba? Ay, bakit ayan, Keurig po. Lagay na lang natin yung kape. Diyan. Ito naman pasyente, porque ako po ang on call ngayon. Tawag ng tawag ang aga. Alas 6, tawag na ng tawag. Wala pa namang pumasok ayan. Gawa tayo ng kape ni mother dear nyo, yung tita nyo, ang edad na ito lagyan natin dyan, yung asukal. Ano ba yan? Yung mga anak-anakis dito sa, linisan muna natin itong kusina ng mga itong ating employees. Ay, hindi sila marunong. Lagay mo, meron kaming kaldero kung minsan nagluluto. Ganyan po ang buhay ko. Sa kadami-daming sinusuportahan po. Okay lang, ganyan lang ang buhay. Alam nyo naman, God will help us sometime. Mabait ang Diyos, mabait talaga. Kung minsan alam niya kung anong hirap namin ng asawa ko. Yan po yan. Kung may kailangan kami, tinutulungan po kami ng Diyos. Kaya yan po ang aming Okay lang. Sabi ko sa asawa ko, sacrifice lang tayo. Ganyan lang talaga para mas marami kaming matulungan. Kaya tayo ay ating mga taga-subaybay dyan. Tulungan nyo lang ako. Panurin lang ang video. Mas marami pa tayong matulungan. Ang dami pong meron pa nga kaming tutulungan kahapon biglang namatay. Nakaawa naman yung pamilya, kaya sabi ko po kay Copars, magpadala ng GCash kasi namatay yung tutulungan dapat namin. Na email kasi hindi ko naman po kasi nakikita yung email ko kaagad-agad. Nag-email pala sila. Hindi ko naman po nakikita kaagad. Pagkakita ko, late na, namatay na pala kaya nakikiramay po ako dyan. Pasensya na, at late na nakita ko yung email. Po ako sa opisina. Ayan gamot. Paano naman po kasi, masama pakiramdam ko kahapon pa. Kainom muna akong tubig. Nagkaka-UTI po ako, urinary tract infection. Kasi alam nyo naman po kung ako'y busy, tinatamad na akong tatayo at ihi. Kaya po, ayun, kaka-chronic UTI po ako. Antibiotics. Binigyan ng isa kong doktor kahapon. Ayan, ang dami. Ganyan po ako kasi yun ang isa kong sakit na, alam ko naman na pag ipinigilan ko yung ihi ko, magkaka-UTI ako. Alam ko yun. Kaya lang, alam nyo naman si tita nyo, kung busy talaga, hindi na ako tumatayo. Anyway, kahapon po kasi, meron nag-message sa akin. Alam, kaibigan ko itong Matalik, matagal ko nang kakilala, is over 20 years. Taga dyan sa Pilipinas. Sabi niya, kailangan daw niya ng pera. Ako naman, sabi ko, sige lang. Magkano? Ganito, ganyan. Sabi niya, okay lang. Sa akin, wala namang problema yun. Sige, sabihin ko. Kaibigan ko tumatalik po I know him for so long. Tapos, di nag-messageran po kami sa message. Sabi ko sa kanya, sige, wala akong GCash. Kasi sa estate, wala naman GCash ata yun. Hindi ko alam yung yung GCash. Sabihin ko kay Copars, kay RJ na i-GCash ka niya ngayon. Kasi kailangan daw niya before lunch sa Pilipinas kahapon. Sabihin ko po kay RJ na siya na lang mag-GCash kasi may fan naman po ako dyan sa Pilipinas. Na access ni RJ, siya lang pinagkakatiwalaan ko. Sabi ko, si RJ mag-GCash sa'yo. Teka tayo, very dry yung ating maglo-lotion muna tayo. Ayan lotion. Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, sige, siya na lang mag-GCash. Tinawagan ko si RJ, hindi sumagot. Ayan na lang, buti hindi sumagot. Nung hindi sumagot, sabi ko,
tita hindi sumagot, kaya ito na lang gagawin ko. Magpapadala na lang ako. Tapos you have to pick the money sa Palawan o kaya sa M. Lulier. Sabi niya, hindi pwede. Ano na lang kasi busy ako. May event ako kasi. So, i-bank transfer ko na lang daw. Sabi ko, sige, bank transfer ko. Ang hinihingi po is 10,390. Yun daw ang kailangan niya pambayad. Kasi nagipit daw sa pangbayad ng bill. So I said, okay, 10,390 lang pala. O sige, iniisip ko naman, dadagdagan ko, bibigyan ko ng 15,000. Di sabi ko, sige, bigay mo na lang yung, hindi daw pwede, hindi daw makapunta, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, bigay mo na lang yung, yung bank account mo. Bank transfer ko na lang yan, mas madali. Di nagbigay po ng, bank account. Tapos sabi ko, this is unusual. Kasi itong, kaibigan ko na po to is mayaman eh. I know him for so long, over 20 years, magta 30 years na. He never asked money. He never borrowed money kasi mayaman siya eh. Kung kakilala nyo po si Nardi Presa. Diba Nardi Presa is well-known in the Philippines sa mga kanyang events, sa mga modeling niya. He's been a friend of mine for so long. Tapos, ang ginawa, nung pagkapigay po nung bank account, hindi ko alam kung is $1 that he's asking, 10,390. Hindi naman po niya sinabi kung Philippine money or US money. Sabi ko, pag US money to, ang laki naman. Diba? Titinawagan ko po yung messenger. Hindi sumagot. Tapos biglang tinawagan ko uli kasi that's unusual. Nardi always answer. He always answer ang tawag ko kahit anong oras. Sabi ko, that's unusual. Tapos, pagka-hang up ko po ng telepono, nakita ko po, na-delete na lahat ng message. Wala na yung bank account, wala na lahat. Sabi ko, that's very unusual. Kaya tinawagan ko po yung isa naming kaibigan, si Willie Chu. Sabi ko, Tita Willie Chu, paano yun? Unusual na ganito ang ginawa ni Nardi sa akin kasi I know Nardi will never do that. He always makes sure I'm okay. Kaya alam mo naman, sabi ko, tita, paano yun? Tinawagan niya po si Nardi is not answering. At tapos all of a sudden, they call me back. Sabi niya, na-hack daw yung kanyang Facebook. Tapos lahat daw ng kaibigan niya, hinihingian itong scammer na to. Kaya kayong mga scammer, wag namang ganyan. Alam niyo, mga scammer, mahirap ang buhay. Lahat ng tao nagtatrabaho. Hindi bumabagsak ang pera. Okay? Pag ganyan lang na kailangan nyo, you know your life is not worth, makakarma din kayo. Okay? Paano kung nagbigay yung mga iba? May hinihingi pa daw kayong 50,000, 5,000, 10,000, 20,000. Lahat ng kanyang kaibigan, dinali nyo kahapon. Kaya ako naman, sabi ko, God is good talaga. Kasi hindi ako sinagot ni RJ, ni Copars po. Kasi siguro alam ng God, no, this is not right. Kaya ngayon, hindi narinig ni RJ yung tawag ko. At the same time, hindi ako nakapagpadala kasi I had a doubt. Kaya siguro si God, sinasabi niya, no, this is not right, don't do it. Kasi po marami po kaming tinutulungan, lalo po kaming mag-asawa, madami po naming tutulungan. Pag i-scam nyo po ako, it's not worth it. The money is not worth it. You will lose that money right away. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Ako first time kong nagawaan yun. Buti ka mo at hindi sumagot si RJ. Kasi yung pera, 10,000, hindi ko nga alam. Kaya nga nagtaka ako Sabi ko, bakit 10,000 pesos kaya to? $10,000. Kaya hindi ko alam. Kasi sabi ko, I cannot send them in the state. I don't know what this GCash means. Kaya lang si Nardi po, doesn't need that. And I know that for a fact. Kaya nagtaka po ako. Bakit ganun? Ayun, nag-usap kami ni Nardi Presa kahapon po. Tapos sabi niya, hindi, wag mong gano'n yan. Ganyan, nahack na naman yung aking account. This is the third time na nahack na ang kanyang account. Kaya lahat ng kanyang kaibigan na warningan kahapon, lahat ng mga business associate na warningan. Ayan po, ang aking kwento.
Kaya lang ang buhay talaga, yung mga tao, ang tamad-tamad. Nakita nyo naman ako, ang aga-aga kong nagtatrabaho, ang aga-aga naming nag-uumpisa, tapos late pa kami natutulog para lang sa ganun magkapera. Ang pera po hindi naman namin pinupulot yan is something that we work for. We work so hard to have it. Hindi naman po pwedeng gastusin na lang ng gastusin yan. Ang hirap din magtrabaho. Kaya kayo mga scammer, hindi naman pwede yan. Makakarma kayo. God is not sleeping. Hindi ba kayo na kukonsensya? Makonsensya naman, kawawa naman yung mga nadali nyo kahapon. Ano yun? Kawawa yung mga I cannot do that. How could you sleep at night? How can you eat? How can you say you're a decent person? How can you say, na mayaman kayo kasi yung mga pera na yan ini-scam nyo. Kaya po mag-ingat po tayo lahat tayong mga kaibigan ko diyan, mga taga-subaybay, lahat po tayong mga fans, mag-ingat po kayo. Okay? I'm just relating you my experience kahapon. And as I said, God is very good. Salamat sa inyong lahat sa pagtatangkilik sa aking channel. Malapit na po kaming uuwi. I have a very important announcement pagdating ko po dyan sa Pilipinas. Kaya subaybayan. Subaybayan po lahat-lahat ng PB team, lalo na sina Sir Paul, Madam Yula, Mang Eli, sina Peter Paul, Peking Bombay, PB Nunoy, sina Coopers po, yung katuwang ko sa Abra. Yan sila po, siya na lang na pagkakatiwalaan ko doon. Napamahal na yung mga tao sa kanya sa Abra, sa amin. Para taga doon na mas marami pang kakilala kay sa akin. Sina Mang Juancio. Ayan po yung sina Terso the Explorer. Tagal na rin hindi nag-vlog yung bata na yun. Hindi ko nga po alam. Busy kasi sa mga anak niya din Kasi yung asawa niya po OFW. Kaya parang siyang single parent sa Pilipinas. Tapos nag-aalaga pa sa nanay. Kaya yan si Terso. Tapos yung mga dalawa po, Dad Oblak, saka si Master Goteng. Okay? As I said, ako lang sa opisina, nag-iisa, nagtatrabaho. Ganyan lang talaga ang buhay. Masama pa pakiramdam ko. Kaya naka-antibiotics po ako. Sana po, magkita-kita ulit tayo. We will see you in my next vlog. Salamat again sa pagtangkilik. Mas marami pa sana tayong matutulungan. Pasensya na po yung namatayan, hindi ko naabot po yung email kaagad. I just opened it yesterday. Ayun, nung na-instructan ko po na bibigyan ni RJ ng pera, namatay na pala yung nanay nyo. Pasensya, condolence na lang po sa inyo dyan. Pasensya na lang po, but we are sending you money for kahit kunti lang sa pagbuburol para may panggamit kayo kahit papaano. Okay, again, thank you so much. I love you all from the bottom of my heart. Dr. Smith and I and the rest of my family loves each and every one of you. Again, yung mga scammer dyan, is not good. Life is not that easy. Huwag kayong mag-i-scam at makakarma rin kayo. Okay, salamat. Shout out kay Tita Willie, Tito Willie, tsaka Tita Nards. I'm looking forward to be with you soon. Alam ko magkakasama tayo ng few days. Ang lahat-lahat po ng aking mga kasama ng mga PB team. Okay? I love you all. Thank you. Bye-bye.